Yes again, good afternoon. I'm Jen from Amazon Serye. Hello mga ka-OFW at mga aspiring entrepreneurs. Kapag OFW ka, madalas ito ang naririnig natin. Mag-ipon ka muna. Kailangan malaki ang puhunan mo kung gusto mo magtayo ng negosyo pagbalik mo sa Pilipinas. Hindi ka pa ready. Pero alam niyo ba, maraming matagumpay na negosyo ang nagsimula sa maliit na kapital. Hindi ibig sabihin na maliit ang puhunan, maliit na rin ang pangarap mo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ilang negosyong pwedeng simulan kahit hindi milyon ang budget mo at ibabahagi ko rin ang mga natutunan ko bilang OFW at negosyante. Let's start with sari-sari store. Halimbawa, umuwi ka ng Pilipinas na may 50,000 pesos. Imbes na ubusin sa gadgets o bagong motor, maaari kang magsimula ng maliit na sari-sari store. Hindi mo kailangan puniin agad ang tindahan. Unahin ang mga fast-moving items like bigas, instant noodles, kape, asukal, itlog, soft drinks, sardinas, sabon, and shampoo sachets. So yun muna, yung mga fast-moving items muna ang unahin nyo. Then, may mga kapitbahay na bibili everyday ng kape. May mga bata na bibili ng biscuits din at candy. At may mga magulang na bibili ng bigas at gatas araw-araw. So, minsan sa araw-araw, may pumapasok na maliit na benta. Hindi man malaki ang kita, bawat item, pero kapag tuloy-tuloy ang customers, lalaki rin ang negosyo mo. So, ang lesson natin dito, huwag isipin na maliit ang negosyo. Ang malalaking supermarket ngayon ay nagsimula rin naman sa maliit. So, number 2, another idea, beauty reselling. Mahilig ka ba sa skincare o cosmetics? Pwede ka maging resellers. Halimbawa, bumili ka ng skincare set sa halagang 250 pesos. Ibenta mo ng 350. Mayroon kang 100 bawat isang set. Kapag nakabenta ka ng 30 sets sa isang buwan, may dagdag na kita ka na. Halimbawa, imbis na nag-aantay ka ng customer sa tindahan na pumasok at bumili sa'yo, since palagi ka naman nasa mobile mo at phone mo, gamitin mo ang Facebook para magbenta. Mag-post ka sa TikTok at Messenger. So, habang nasa bahay ka, may pumapasok na inquiries. So, ang lesson dito, sa panahon ngayon, ang cellphone ay isa ng tindahan, which is true. So, halos lahat ng tao may hawak ng cellphone. They are more on cellphone than the laptop. So, since nandun ka naman palagi, nakafocus ka rin sa phone mo, dun ka rin, magbenta ka na rin dun, mag-post ka na rin palagi. So, hindi lang pang social media, pwede rin itong maging source of income. Ano pa? Okay, online selling. Isa ito sa mga negosyo malaki ang potensyal. Pwede kang magbenta ng kitchen items, tumblers, hair accessories, school supplies, beauty products. Halimbawa, may nakita kang tumbler na 200. Halimbawa, may nakita ka sa supply mo 200. Pwede mo siyang ibenta na 350. So kapag may 5 customer ka na sa isang araw, unti-unti na lumalaki ang kita mo. So, ang lesson dito, hindi sapat na mag-post ka lang. Kailangan mong pag-aralan ang customer service, tamang pagpresyo, at magandang presentation ng produkto. Totoo yun. So, kung magpo-post ka ng items, dapat maganda yung image ng product mo. And then, bago ka rin magpresyo, check mo din muna yung mga ka-competitor mo kung naka-align ka ba. Diba? But of course also, hindi porket ang competitor mo is nagbebenta lang ng this kind amount, gagayahin mo din. Siyempre, kailangan mo rin tansyahin at tignan kung magkano ba yung cost ng products mo, lahat-lahat, di ba? Bago ka magpresyo ng tama. So, kailangan mo pag-aralan nga yung customer service, which is true, and then tamang presyo at magandang presentation ng produkto. Then, ito pa, dropshipping.
Kung wala ka pang budget para bumili ng stocks, pwede mong subukan ng dropshipping, which is true. Halimbawa, may supplier nagbebenta ng portable fan, 300. I-post mo to sa Facebook sa halagang 450. Kapag may umorder, saka ka lang bibili sa supplier. Hindi mo kailangan mag-stock ng maraming produkto. Okay? Halimbawa, mag-post ka lang ng mga products or anything. Then after that, pag may nag-inquire sa'yo at nag-order sa'yo, dun ka palang bibili ng produkto ng customer mo. So, ang lesson dito, maganda itong panimula. Pero tandaan na kailangan mo pa rin pumili ng mapagkakatiwalaang supplier at alagaan ng customer mo, which is true. Kasi kung makakakuha ka ng supplier na hindi ka naman maaasikaso, and then after that, mapepending lang yung order sa'yo, at the end of the day, mawawalan ka ng customer. And even also worse, magiging word of mouth din. Then, isa pa tong idea, food kiosk o small food business. Kung may magandang pwesto, pwede ka magsimula sa simpleng food business. Halimbawa, coffee, fries, milk tea, hotdog sandwich. Hindi kailangan malaking restaurant agad. Magsimula sa maliit at kilalanin muna ang market, which is true. So, bago ka, let's say, magtatayo ka ng coffee shop, okay? You need to learn or study the location ng market. Kung sino ba yung mga target market mo. Ngayon, kung maglalagay ka ng milk tea opposite ng mga university, which is magkiklik yan kasi alam niyo naman ang milk tea. Milk tea is for everyone. Magkiklik yan. So, you need to know first your market, saang location ka magtatayo. Diba? Halimbawa naman, mga sandwiches, drinks, fries, let's say malapit naman dun sa mga corporate company. Possible din yan, pati yung mga coffee din, di ba? So, depende kung saan location may available. Pwede din yung food kiosk or small businesses. So, ang lesson lang din dito, mas mabuti ang maliit na negosyong kumikita kaysa malaking negosyong hindi kayang isustain, which is true. Di ba? So, how much lang naman tong food kiosk na itatayo mo? Kesa yung magtatayo ka na kaagad ng coffee shop na ang natambenta. I mean, yung rent dito talaga. Ang isang pangunahin mong responsibilidad na malaki mong babayaran ang renta. So, ang advice ko bilang isang OFW, huwag ubusin ang ipon sa unang negosyo. Magtabi ng emergency fund kasi hindi naman lahat ng negosyo din ay kikita agad. Importante yun. Dapat may emergency fund ka talaga. What I mean emergency fund is, meron kang savings na kahit anong mangyari, hindi mo gagalawin yun. Magagalaw lang yun talaga pag very emergency fund. Okay? Kasi kung gagalawin mo yun lahat, paano ka na at the end? Diba? So, wala kang, in case of emergency, saan ka kukuha ng pera, di ba? So, huwag bumili ng napakaraming stocks, which is true. Maraming bagong negosyante ang excited. So, ang ginagawa nila, bumibili ka agad sila ng maraming items. So, ang nangyayari, nai-stock lang ang mga items na tetenga. So, puno agad yung tindahan, pero wala namang benta. Minsan, mas magandang magdagdag ng stocks habang lumalaki ang demand. Doon lang, paikutin mo lang kung anong meron ka. Then, kilalanin din natin ang customer natin. Hindi lahat ng produkto ay mabenta sa lahat ng lugar, which is true. Pag-aralan ang pangangailangan ng komunidad. Kasi, alam naman magtayo ka ng mini grocery doon sa tapat, let's say, sa tapat ng mga pabrika or something, meron sa loob, hindi naman sila basta ka makakalabas, meron naman silang mga pagkain sa loob, di ba? So, you need to study what is your market and where is the location para doon. So, huwag matakot magsimula sa maliit. Hindi nakakahiya ang maliit na negosyo. Mas nakakahiya ang hindi mo subukan ang pangarap mo dahil sa takot, which is true. Mag-invest sa kaalaman. Magbasa ng libro,
manood ng educational videos, makinig sa mga negosyanteng may tunay na karanasan. Ang kaalaman ay investment na hindi mawawala. By the way, napakadaming training sa YouTube na free. So, pwede naman kayo doon makinig, mag-watch. Kung yung mga, nagbibigay sila ng mga idea at tips, lalo na doon sa mga expert, mga matatagal na silang mga entrepreneurs at business. Ganyan minsan ang ginagawa ko, nakikinig ako. I watch, I listen, kung pwede kong i-apply sa akin, i-apply ko sa akin. Ganon. Then again, karagdagan din pala ang kaalaman regarding sa target market, importante yan. Kung nasa loob ka ng community, I mean family, like looban, or community, maraming pamilya. So, ang target mo doon, yung mga pamilya, yung mga essential needs ng mga family. Katulad yung sa sari-sari stores. Ngayon naman, kung target nyo yung university, mga paaralan na school, so, pwede kayo magtinda ng fries, pwede kayo magtinda ng mga milk tea, drinks. Ngayon naman, sa mga campus, pwede ka rin naman magtinda rin doon ng mga kape, di ba? Mga food. Maganda rin minsan sa mga university, tsaka sa mga schools, magtinda ng mga food, di ba? And then sa mga corporate din, maganda rin yung mga food kiosk businesses. Ang biggest lesson is, kung may gusto akong ipabaon sa bawat OFW na nanonood ngayon, ito yon. Hindi ang laki ng puhunan ang unang susi sa tagumpay. Mas mahalaga ang tamang mindset, sipag, disiplina, consistency, patuloy na pag-aaral, learning what I said nung kanina, yung makinig kayo, listen, mag-listen kayo or magbasa kayo. Bilang OFW, alam natin ang hirap kumita ng pera. Kaya kung balak mo magnegosyo, tratuhin mo ang bawat pisong pinaghirapan mo na parang binhi. Kapag itinanim mo ito sa tamang negosyo at inalagaan ng mabuti, maaari itong lumago at maging source ng pangmatagalang kita para sa family natin. So kung OFW ka at nangangarap magkaroon ng sariling negosyo balang araw, huwag mawala ng pag-asa. Hindi mo kailangan maging milyonaryo para magsimula. Magsimula ka lang sa kaya mo. Matuto habang lumalago at tandaan, ang pinakamagandang panahon para magsimula ay hindi kapag may milyon ka na, kundi kapag handa ka ng kumilos. Maraming salamat po sa pakikinig. This is my Amazon serye, Real Business, Real Lesson, and Real Stories. Thank you po for listening. Have a lovely afternoon. Bye!